Um, si Pope Benedict XVI, magaganda po yung kanyang message sa atin. Especially nung naging Pope siya, meron siyang sinabing hermeneutics of continuity. Meron din siyang sinabing the tyranny of relativity. At may bago siya ngayon, yung sinasabi niyang intolerant agnosticism. Mabigat yung tinuran niya na yon kasi if you look at the world today and in the light of RH Bill being signed into law, maraming rules na ginagawa yung tao to define the person, which most of them turns into law, and forgetting that there's parang kwan yun tinatawag doon na distorted value which seems to be right when it becomes law. So ito yung sinasabi ng Santo Papa natin na intolerant agnosticism, yung pagiging pagano natin, yung bumabalik tayo sa pagiging pagano natin, nakakalimutan na ng tao yung purpose kung bakit tayo create ni Lord. So, what will guide us into the truth is still the Church. The Catholic Church is the pillar of truth. It carries with it the truth of Christ. So, paano natin makikita yung katotohanan na to? My dear friends, magdasal tayong mabuti and we follow the teachings of the Church. We believe that from the seat of St. Peter, who is the Pope, the Church will never teach us error. Hindi tayo tuturuan ng simbahan ng taliwas sa katotohanan. Kaya kung nabubuhay tayo ng wala sa katotohanan, or we sometimes have principles that we do not know where it's coming from, let us go back to the Church. Balik tayo sa simbahan. Tignan natin kung tama ba yung prinsipyo na nabubuo natin sa buhay natin, lalo sa inyo mga kabataan. You are defining and redefining your principles in life. And see to it that it is based and founded on the Christian principles. Kasi kung hindi, magkakaroon ng error yung buhay, tapos hindi natin mapinpoint kung bakit hindi tayo masaya. Because the world can never give us this kind of joy and happiness that our hearts are looking for. It is only the Lord. Sabi ng Panginoon, my peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It is the peace that the world cannot understand. Hindi niya kailanman maintindihan to. That's why, kung meron man tayong mga struggles, let us see, lalo na kung we are standing for the truth, let us always go back to prayer. And the prayer will strengthen us to stand for the truth. Kasi hindi madali Ito yung challenge sa buhay ninyo. Lalo sa generation ngayon, ang dami-daming ideologies, mga isms na napakarami, secular humanism, most of all, that gives priority to man over God. Mas mataas pa yung tao kaysa kay God. Kaya makikita natin, unti-unti ito yung challenge sa buhay ninyo. And not all that the world is presenting is good. See to it that it is based on truth. And you will be, for example, tayo mga Kristiyanos, we will be challenged. We will be persecuted. We will be, ang tawag niyan, ostracized. Kasi Kristiyano ka Lalo na kung if you are standing for the truth, mahirap yon. Lalo na kung within the barkada, you will be ostracized because of your beliefs. Then, what will you choose? Ano ang pipiliin mo? So, ito yung kakaharapin natin, my dear friends. So, we pray for the gift of discernment. We pray for the power of the Holy Spirit to always be with us so that we will know what is truth. We are decisive in our reasoning. Kasi once na nagkamali tayo, ang hirap ibalik Ang hirap ibalik. Though God is a forgiving God,
our being created unto His own image and likeness. Yung brokenness natin, mababalik naman sa wholeness eh. But being wise is not to repeat the mistakes of others. Ito yung lagi nating iisipin so that the blessings of God will continue to pour upon us, to bless us, so that in time na hindi natin pa nakikita, God will anoint us to be used as light of the world and salt of the earth. Amen.